Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito mga kaibigan ay may bago po tayong ibabalita sa inyo tungkol po sa Starlink. No? So sa lahat po ng mga Starlink users po dyan na naka-roam plan or naka-residential, ay ito na po ang pagbabago na nangyayari ngayon. So bago ho natin ipagpatuloy mga kaibigan, yun pong atin pong ibabahagi sa inyo, ay gusto ko lamang pong i-shoutout yung atin pong mga kaibigan na nagpa-member ho sa atin. Ito pong si Sir Orlando Abarientos, Sir Totong Liarte, Sir Domingo Mihio or Mijo, Sir Mantek or si kaibigan natin na si Mantich, or ito naman si Mr. Hype, no? Kaibigan natin na si Mr. Hype, shoutout sa iyo dyan sir. Si Sir Abdurakim Shukon, no? Kaibigan natin na bago pa lamang pong nagpa-member sa atin. Maraming salamat po talaga sa pagpa-member po ng atin pong pa-shoutout. At ganun din po mga kaibigan si Sir Alvin Rodriguez. Maraming salamat po sir sa pagpa-shoutout po natin. At ganun din si Sir Nelmar Canonero. Ito po yung mga kaibigan natin na bago pa lamang po sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan. At sana ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Ngayon mga kaibigan ay pag-uusapan natin yung Starlink kasi simula nung May 16, no? Kahapon lamang, May 16 ay biglang may pagbabago po, no, na sa atin pong mga plan, no, na mga nakuha natin sa Starlink. So, ito na kaya ang dahilan ng tinatawag natin na VAT, no, na 12%. Ito na kaya yung epekto po doon. Kasi mga kaibigan, dati gumagamit po tayo ng residential plan halos ng ating mga kaibigan na meron pong Starlink. Ginagamit nila yan sa kanilang pagninegosyo. Ngayon, ang problema ay dati 2,700 pero ngayon ay naging 3,800 na. So, yung tubo po dyan is 1,100. Ayan, napakasakit din po ba? Napakabigat na po sa bulsa, yun pong 3,800. Parang hindi po talaga kaya, no? Kung kayo po ay nagnenegosyo gamit po ang piso wifi or di kaya ay kahit personal, ay mabigat na din po yun sa bulsa. Siguro malaking lugi din mga kaibigan kasi alam ko na darating yung panahon na halos lahat ng ating lugar dito sa Pilipinas ay magkakaroon din naman ng mga fiber internet, no? So, kahit ngayon, alam ko na maraming umaangal at marami na din po ang mag-back out sa negosyo na ito or di kaya ay i-pause yung kanilang tawag itong kanilang plan, no? Siguro marami po ang mag-complain nito sa support ng Starlink at mararamdaman po nila yan na talagang bababa po yung kanilang sales kasi marami ho talagang atras dito. Residential plan 3,800, 'di ba? Napakalaking po yan. Kasi sa lugar natin ngayon, pwede naman po na SIM, meron pong Rocket SIM, meron din pong GOMO. Pwede natin gamitin yan sa bukid. Bibili lang tayo ng antena, modem na pwede dyan. Pwede na po kasi kung personal lang naman po yung gagamitin, okay na hindi po Starlink. Pero kung hindi po talaga abot ng data yung lugar, kailangan ho talaga ng Starlink mga kaibigan. Yun nga lang, wala ho tayong magagawa sapagkat tumubo na nga po yung billing natin. Ngayong next bill natin ay 3,800 na po yan. Makikita nyo po dito sa screen, ayan o. Yung residential plan dyan is 3,800 monthly na. So, hindi lamang po residential ang nagdagdag ng mga kaibigan, bill, kundi yun din pong roaming. Kasi yung roaming ngayon is 5,700. Napakabigat na ho talaga, no? Kaya nga po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan na hindi pa po nakakaalam, i-share po ninyo ang video na ito. At nang sa gadon ay malalaman din po ng ating mga kaibigan at malaki na po pala yung babayaran natin, hindi na po 2,700 kundi 3,800 na po mga kaibigan. Again, yun pong solusyon natin. Kung di po kaya sa bulsa, ay meron naman po tayong mga other options, no? Kung meron naman pong data, hindi na po talaga dead spot yung area. Kung pwede pa naman po ng data, bilhan nyo po ng Rocket SIM or di kaya ay GOMO SIM. Kasi yung Rocket SIM ngayon is 1,299 lang yung monthly niya na internet, yung internet, no? Only internet.
hanggang ano po yan 60 to 80 Mbps, minsan 40 Mbps kung mahina na talaga. Yung Gumo naman, mas mababa yung presyo, yung monthly niyan, pero mas mababa din yung internet speed. Pero kung tayo naman po ay meron pong kakayahan na mag monthly ng 3,800, walang problema po 'yon. Maganda man naman po talaga yung performance ng residential, no? Hindi lamang po sa gaming. Pero maganda kung nasa Bukidnon tayo tapos wala talagang choice, no? So ito talaga yung bibilhin natin. So yung pagdagdag ngayon ng bill sa residential at saka roaming, wala na tayong magagawa po doon. Maghintay lamang ho tayo kung ano yung next na update ng Starlink po, mga kaibigan. So again, legit po ang nangyayari ngayon na pagbabago ng ating nitong Starlink, mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.